ay maiksi lamang po yung ating pan. So, direct to the point tayo para at least please take note kasi alam niyo yung teacher, sa bahay kasi ako yung tiger eh. But my wife is the owner of the tiger. So, ako yung magpe-present, mamaya tatanong yan siya. So, para may maisagot kayo, siyempre, bigyan ko kayo ng liquids. Sulat niyo po kung ano yung mga matutunan. Kunti lang naman ito ngayong hapon, okay? So, andito kasi yung mga kainang ubaga. Sabihin ko sana mas maganda yung ngayong hapon. Kaya lang, wag na lang, no? Diyan sila, oh. Kanina pa sila nagpila. Okay? Ang topic natin is nutrition. Right? Nutrition. Sulat nyo, nutrition. We're going to focus, meron tayong 4 na fokusan, yung child development. Ang una, physical development. Paglagong pangatawan, physical development. Yan. Paglago ng katawan. Pangalawa, social and emotional development. Yung pakikahalubilo at emotional, yung pakiramdam or feelings. Okay? Pangatlo, intellectual development or mental, yung kanilang brain development. Mayroong term IQ. Yan, intellectual quotient, if I'm not mistaken. Sunod is, pang-apat, language development. Okay? Language development. Una, physical development. Pangalawa, social and emotional development. Pangatlo, intellectual development. And pang-apat, language development. Kaya ng umaga, may mga tanong ako and we give signature clap. Okay? Practice muna tayo magpalakpak. Kasi sabi na kami doon, may palakpak, kayo wala. Di ba? So, mas mabilis matuto ang panghapon. Tama ba? Sabi ng pang-umaga, hoy, dito pa kami. Magaling yan sila magpalakpak. Okay? And sa sunod, magkaroon tayo ng stretching before we start. Okay na? Tanong lang kayo sa katabi nyo. Kung may take note ang katabi nyo. Okay? Practice muna tayo ng palakpak. Maiksi lang. Ang ating first clap is wow clap. Alam niyo yung wow clap? Okay? Kapag may sumagot, tapos tama yung sagot, let's give wow clap. Okay? Practice wow clap. Wow clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos anong ko ng wow? Oh, wow. Wow, ganun. Wag naman ganun. Wow. Okay? Start. Wow clap. 1, 2, 3. O yung wow, parang straight. Okay? Wow clap. Okay. Sabay-sabay tayo. Okay? Wow clap. Okay. Ready? 1, 2, 3. Wow clap. Ang hindi magpalakpak, absent ba talaga ito? Thank you. Next is good job. Good job clap. Yan. Alam mo good job? Okay? G-O-O-D. 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 Good job. Good job. Okay? Dahan-dahan lang muna. G-O-O-D. G-O-O-D. Good job. Good job. Okay? Ulit. Sige. Good job clap. G-O-O-D. Sige na. G-O-O-D. G-O-O-D. Good job. Good job. Okay. Signature clap natin yan every time na mayroong kwan tayo. Yan yung clap natin, ha? Kasi sabi, wow clap and good job clap. Sa sunod, may ibang clap pa, pero yan lang muna tayo. Okay? Anong meaning nga ng FDS? 2 years na yata. Walang FDS, ano? 2 years? Daming very good dito. Family Development. Correct. Family Development Session. FDS. Okay? Dito, mayroong tinatawag na Child Development Milestone Chart. Mula ng kanyang pagkapanganak hanggang 1 taon. So, mayroong 1 taon at 3 buwan. 3 buwan hanggang 6 na taon. Anong buwan? 6 na buwan hanggang 9 na buwan. At 9 na buwan hanggang 1 taon. Okay, I would like, magtatanong ako sa inyo. Ang edad ay 1 taon, 1 buwan hanggang 3 buwan. Ano na yung kanyang nagagawa? Physical. Ha? Marunong na maglaba? Marunong na maglaba? Tawa na.
Umiiyak. Paglabas pa lang, iyak na agad, di ba? Okay? Ano pa? Kaya na bang iangat ang ulo niya? Ha? Yung iba? Isa hanggang 3 buwan? Yan. Pero hirap pa, di ba? Kaya, basta hawakan nyo. So, nakalagay dito, unable to raise. Pero mayroong iba talaga, kasi iba-iba kasi stages of development. Mayroong mga advanced. Okay? And then, nasisilaw na rin sila. Kapag yung unti-unti medyo dim siya, pero nasisilaw na sila. Okay, social and emotional. Sa pangalawa, sa social and emotional, bonds with mother, smiles at mother. So, mayroon na silang, kasi natural na ginawa ng Panginoon yan eh. Mayroon talaga silang, kahit yung tatay hindi pa masyado makausap, pero yung mother is may natural bonding sila. Yan sa kanyang social and development. Pangatlo, sa intellectual niya, sa mental development niya, umiyak na siya kapag gutom. So, na-identify na ng kanyang brain yung gutom at ano pa, marunong na rin siyang mag-move ng mga bagay kapag hinawakan niya, nahahawakan niya na. Okay? At sa language naman, ano pa lang yung alam? 1 hanggang 3 buwan. Marunong na magmama? Baka matakot. Marunong pa siyang kwan pa lang siya. Ang kanyang kwan is iyak pa lang talaga kalimitan. Way of communication niya, di ba? Kaya sabi ko nga, ang hirap maging bata, di ba? Kasi ang kati ng likod mo, kaya ka umiyak, gatas ang ibigay sa'yo ng nanay, di ba? So, hirap talaga maging bata. 3 months and pa 6 months, ano na nagagawa? Matibay na ba yung kanilang balakang? O kailangan pa ng support? Depende. Pero pag 3 to 6 months is hindi pa po yan ganun ka-firm yung kailang mga balakang. Even yung kailang backbone. So, kailangan pa ng support. Okay? So, alalay. Di ba? So, yun pa lang po ang kanilang physical development. Pero yung kailang ulo, naaangat-angat na nila. Yes, naaangat na nila. And then, sa social development, nagre-response na sila. 3 to 6 months, nagre-response na. For example, sanay siya sa busis ng nanay niya kapag makarinig siya ng busis ng iba. So, nagre-react. Mayroong umiiyak o mayroon ding nahihiya 3 to 6 months. Yun po yung kanyang social. And then, sa intellectual naman niya, yan, they can understand up and down. Common siya. Magsabi ka, up, down, unti-unti. Kasi yung close open, tinitis niya 3 to 6 months. Na-identify na nila. So, they can understand yung simple instruction 3 to 6 months. And then, sa language naman, double syllables. Anong unang nababanggit ng anak? Mama, papa. So, yun ang double syllables. Mga repeated. Yan. Didi. Alam nyo mga nanay, huwag nyo po turuan ang inyong mga anak ng yung salita na hindi namahan. For example, tubig, yung turo, mama, mga ganon. Tapos, hindi po, ituro po natin, pag tubig, tubig talaga. Yan, huwag yung bigyan ng ibang term. Parang yung pamangkin ko, di ba? Ang kanyang alam, ang tubig niya ay Burdix. Nag-aral siya ngayon. Sabi niya, ma'am, Burdix. Hirap pa magtawag. Ano ba itong quiz na anak mo? Bakit Burdix ito? So, huwag natin turuan ng ibang term, di ba? Mayroon tayong sarili na term. Yung mga definition na gusto natin. So, kung gusto natin maging fluent sila kahit papano, ituro natin yung tama. Okay? Ang inom, magmamam pa, nahaba pa tuloy. Di ba? And then, sa 9 months, hanggang 1 year lamang ito. 9 months, nakakaupo na sila. 9 months to 11, ay kaya na nilang umupo without support. Upo yun, without support. Okay? Ang iba, nakakagapang na rin. Okay? Nakakagapang. Mayroon. 10 months, 11 months, lumalakad na yung iba. Pero, kalimitan talaga is 1 taon talaga yung kalimitan ha. Mayroong ilan, pero majority talaga, 1 taon talaga siya. Okay? And then, sa kanilang social and emotional development, okay, kaya nila mag-clap. You can instruct them, clap your hands. Yan. Close open without holding their hands. Close open. Marunong na sila.
Okay? And then sa intellectual naman nila, interested na sila sa mga pictures. Coloring, yan, mga picture. Yan. Kaya, turuan natin ng story yung mga anak natin. Pero wag yung story na walang visual aid. Dapat may pictures talaga. Di kaya identify color na. Yung anak namin, mga 12 months, kaya lang lagi niya kasing kwan is alphabet. Marunong siya mag-alphabet in color eh. 1 year and 5 months. Marunong na siya. Okay? And then, okay, they can communicate with sound na. Kaya kapag pinapanood nyo sila, di ba? Tapos may sound, gusto na nila yung may sound. And then kahit malayo yung tumatawag, aram na nila sundan, nagre-react na talaga sila sa sound. Okay? And the last one is isang taon. Ano ang kayang gawin? Stand, walking, yun na sa kanilang physical development. No? Ang iba nga, isang taon, hirap ka na maghabol eh. Di ba? Sunod, cooperate with racing waves. Yan, kapag dinadamitan sila, marunong na sila, di ba? Inaangat na nga yung pa eh. Pag pasuotin mo ng short, yan, inaangat na yung pa. And then, response to simple instruction. Yan. Pag sinabi mong, stay ka lang dyan, oh, mahaba na 1 minuto, doon na naman. Okay, pero pala sila, stay. Sabay takbo ka, pagbalik mo, wala na. Pero unti-unti na sila nakaintindi. 1 taon. And then, 3 years old, kung doon, mama, papa, pag 3 years old, mayroon sila mga 3 dugtong. Yan, mga 3 dugtong na words sa 1 taon. So, proceed tayo sa yung bata, ilang buwan siya dapat breastfeed? 6 months. Hindi, ilang buwan siya dapat breastfeed yung pinapadidi ng mama? Hanggang ilang taon? Dalawa o 3 years. Yan. 2 years ang advice lagi, di ba? Breast milk is the best for baby up to 2 years. Nakalagay sa mga gatas, di ba? 6 months, sir, ano yun? Exclusive. Lalo na kapag kalimitan kasing substitute natin, ang gatas ng nanay is very healthy talaga yan. Original yan, wala kang gastos at binigay talaga ng Panginoon yan sa mga parent. Hindi ko alam kung bakit natin hinawalay agad. Okay? Pero yun talaga ay design ng Panginoon up to 2 years. Okay? Si Kuya nagbulong-bulong eh. Baka iba na raw ang mag-breastfeed. Wag. Up to 2 years po yan. Okay? Yan po ay natural. Pero sa first month, pagka first day, hanggang 6 months, no other substitute na i-intake yung baby. Exclusive milk lang talaga. Ang problema, itong mga nanay natin, mayroon silang mga practice kasi noon, di ba? Ang milk is enough. Milk is enough. Huwag mo nang pahirapan sarili mo na may pinapainom ng ibang. Actually, pinadali na ng Panginoon, pinapahirapan mo pa sarili mo. Kasi hinaluan pa natin ng iba which is unhealthy. Okay? Kaya first day to 6 months, wala po talaga yan. Walang intake. And then, 6 months pataas, mayroon na siyang 6 months, mayroon ng substitute. Alalay ba? Simula 6 months pataas, mayroon na. Pero anong kalimitan pinapakain natin? Ha? Prutas, gulay. Pili lang din pag sa mga prutas. Kalimitan is mga smash, banana, root crops, yan. Pag sa mga gulay, be careful din tayo kung anong gulay, kalabasa, hindi yan. Smash, no? Mamaya yung smash na alugbati, wag, baka hindi matunawan. Hindi lahat, pwede gulay, pero hindi lahat ng gulay, okay? Pwede siya. Sabaw ng gulay lang. Pwede sabaw. Yan. Pero avoid nyo rin yung mga may mga gulay na sometimes hindi maganda yung cook. Makati siya, like wag naman, baka mag-react eh. Like ng gabi, okay naman siya. Pero mamaya pala, mga te. Okay? Pwedeng gulay, wag lahat. Okay? Ano pa, yung mga kamuti, pero wag naman overfeeding kasi danger din siya. Okay? Mayroon tayong tinatawag na food pyramid. Ano yun? Tatsulok ng pagkain. Go, grow, and glow. Okay? Akala ko agahan, tanghalian, hapunan. Go, grow, and glow. Okay? Yun po yung ating food pyramid. Okay? Ganito. Yung anak natin, paglabas po yan sa sinapupunan, wala po yung alam yung anak natin. Tama? So, tayong magulang, tayo ang nagdi-develop ng kanilang panlasa. Tama? Kapag yung anak mo hindi mo in-introduce sa sugar, hindi niya alam na mayroong matamis. Nakuha po ninyo?
Kaya nagtataka ako itong, I advise sa parent, kasi hindi ko alam kung anong dahilan nyo, pero invalid talaga yan, maliban lamang kung may mga nanay na wala talaga silang gatas. Pero hindi, madalang yan. Siguro sa 100 may isa, ganon. Ang iba, kunwari na lang walang gatas, wag ganon, okay? Kasi sabihin ng doktor sa'yo, pag doon ka sa kwan, padidiin mo lang, lalabas lang yan. Ganon sabihin ng doktor eh. Diba? Pero mayroon talaga. Okay? Mayroon talaga. Hindi naman naiiwasan yun. Okay? Yung tayong parent, tayo ang nag-create ng panlasa nila. Yung anak na mahilig sa adobo, hindi niya nagpaglabas, adobo agad ang sa isip niya. Wala man yatang ganon. Bakit? Ine-introduce natin sa kanila yung lasa ng adobo. Kaya napapansin nyo, mayroong tinatawag na yung sakit daw ng magulang, naman. One of the biggest reason, hindi naman lahat, is dahil kung ano yung hilig na pagkain ng magulang, yon din. Di ba? Mayroon pa ako nakikita, 6 months, minsan parang sabihan ko mga 6 months pa lang, may pinapakok na, wala man yan dito, no? Dito, mayroong ganon. Bakit? Yung mama gaya mag-inom. Tapos yung anak, iyak man, malayo ang bibilin ko na, itukok pa inom. Mayroong ganon. Marami ako nakitang ganon. So, wala talaga yan sila naghingi na mag-inom ng coke. Okay? So, tayo po yung nag-create ng kanilang panlasa ng ating anak. Ang bibi, sinabi ko kayo ng umaga, parang empty memory card. Ang empty memory card, may laman, wala. Wala. Lahat ng alam ng bata, ang kapitbahay ang nagturo. Tama? Hindi pala. Buti nakikinig kayo eh. Ang lahat ng alam ng bata, saan galing? Sa magulang. Kung mabait, kung pangit, nasa kapitbahay daw. Nakakalungkot minsan. Kapag mabait, sabihin, mana yan sa akin. Right? Pero pag pangit, mana sa tatay. Kawawa naman tatay. Ang malungkot pa kapitbahay. No? Sabihin ng nanay, itong anak natin, kagaling ba sa school? Kasi nung maliit ako, kagaling ko rin sa school eh. Pero yung pagiging, supakiro yan, mana yan sa'yo kasi supakiro ka rin. Ganun. Nag-away ng nanay at tatay dahil sa, sa bunganga ng magulang. Okay? So, ganun po. Empty yan sila. Kasi kami, anak namin ni Mrs. 12 years old na eh. Diyan sa Takras nag-aaral. We practice na wala talaga siyang asukal. Walang asukal, yung milk niya. Kasi nang nag-edad siya ng 2 taon, isang taon, nagkuha na kami. 1 taon, not advisable ha, I will give you an illustration lang. 1 taon is nag-formula milk kami, pero we never introduce sugar. Okay? Mahal kaya din ang asukal ngayon. Right? Anong vitamins makuha niya sa asukal? Sweets. Na-provide ng fruits po yon, yung sweets na kailangan. Natural na hindi magiging cause ng sakit. Tipid ka pa. Okay? So, walang sugar. And then, hindi din namin siya pinaktis na gamitan ng mainit na tubig yung milk. Ang gamit namin, distilled. Okay, distilled. Hanggang 2 taon, distilled kami. So, mahilig kasi kami lakad-lakad, mga pinupuntahan, may inaatidan kami mga seminars. So, ang anak namin, hindi kami mataranta maghanap ng takuri. Nakuha mo ninyo? So, pwede. Basta distilled. Okay? Kung wala mang distilled, pinakulo ang tubig, pinalamig, ilagay. Kasi sa gabi, mahirap yung ginagawa ng mama namin dati yung mainit. Tapos balutin. Nang kuha ka ng mainit, tapos palamigin mo lang din. Nakuha po ninyo? Pero kung yun ang practice nyo, kayo din yung mahirapan. Pero okay lang naman. Wala namang mali, ha? Sinishare ko lang sa amin. Basta safe. As long as safe, okay. Kung anong convenient nyo. Okay? Distilled. Yung doktor nga, yung doktor, sabi may dapat, may baligang ma'am, nang nakausap mo yung pidya namin, sabi ng pidya, hindi, distilled lang, distilled. So, distilled talaga. Advice talaga yung distilled water. Okay? Pag walang distilled, pinakuluan, pero safe pa rin yung distilled. Huwag kayong manghinayang sa, mahal na rin kasi ngayon 90. Pero ngayon 2 taon na, at 25 na lang yung isang container na purified. 2 taon na rin. So, hindi namin siyang ini-introduce doon sa kan. So, wala. And then, ang bata kasi yan, ang mga magulang, ini-introduce natin yung ating mga anak sa sweets. Okay? Ang candy kasi, yan ang pinakamadali pang patahimik sa anak. Tapos piso lang. Piso? Dati 50 centavos lang. Ngayon, piso. 3-2. Pero piso na ngayon, no? Ang mahalan ng candy. So, tandaan po ninyo ito. Walang bata na paglabas niya, alam niya na yung candy. Right? Wala. Sabihin niyo na naman,
Ito kasing tita niya pag dumating eh. Ganun, kalimitan, may mga parent o tayo din, pinapractice natin yung healthy, pero pag dumating yung mga kamag-anak, pasalubong minsan matamis, di ba? Kung saan pa naman sinasabi mo minsan tong mga tito at tita na, hindi ko yan pinapakain ng chocolate, doon talaga din nila pakainin. Urais ba? Urais. Diba? So, wala yan silang alam. Like an empty card yan sila. Ang nakakalungkot niyan kasi, every time na yung anak natin is ma-develop yung hindi maganda sa kanila, sinong sabihin na dahilan? Kapangit ng ugali mo, hindi ka siguro tinuruan ng nanay mo. Right? Kaya kawawa talaga maging nanay. Di ba? Ang sabi ng anak, Nay, pinapatawag ka sa school. Sabi ng nanay niya sa kanya, siguro nak, may ginawa ka naman doon na hindi maganda. Sabi ng anak, hindi ko alam na, ikaw man ang pinatawag, hindi man ako. Di ba? So, i-practice natin yung anak natin. Okay? Kasi pag magandang ugali, sabihin natin mana sa atin, pero pag pangit, mana sa kapitbahay. But honestly speaking, yung anak natin, pangit man yan o maganda ang ugali, kayo talaga magulang dahilan yan. Huwag yung turo-turo yung kapitbahay. Kasi hindi talaga nag-request na magtingin ng sanlibutan yung anak nyo. Bunga yan ang pinagpawisan ninyo. Okay? So, ang pagkakaroon ng anak ay may kaakibat na responsibilidad. Responsibilidad. Kaya believe ako sa mga nanay. Ang mga nanay kasi, meron silang gift. Kahit yan gabi, di ba? Matulog. Kaya ng nanay na ibigay yung bibiro ng anak kahit walang ilaw. No? Kaya yung mga asawang babae kasi malinaw ang mata nila yan. Twice. Kumpara sa lalaki. Kaya pag maglakad kayo, ilagay yung sa unahan asawa nyo. Kasi malinaw yung mata. Hindi po, meron silang gift talaga. Ang kanilang mata is mas malinaw. No? Ang pangalawa, ang kanilang pangamoy mas sensitive. Di ba? Kaya pagdating sa bahay, kapag nangangamoy yan, amoy tae, sinong unang nakakahanap? Babae, lalaki? Ha? Ang lalaki, kahit itabi mo pang diaper sa ilong, walang naamoy. That's gift. No? Gift. Sa sunod, i-discuss natin yan, mga gift, no? Mayroon kasing gift yung babae. Diba? Tahimik lang. Ako, malighugas din ako ng anak namin. Sabi ko kay Mrs., ako ay volunteer lang. Every time na wala akong ginagawa, so sumasama ako. Nung panahon ng pandemic is, nagbo-volunteer ako sa, walang sweldo niya, volunteer. So, ibig sabihin, may vacant time is nagsishare lang kami ng kwan. Pero, si Mrs. lang talaga yung nag-work. Yan. Volunteer lang. Alam mo naman, tiger tayo, di ba? Kanadyan. Sabi ng kaibigan ko, Kanadyan. Mag-FDS ka na dyan. Okay? Malapit na tayo matapos. Haba pa ng pila nila, oh. Okay, example ng go, grow, and glow. Alam nyo to, di ba? Hanapin natin dito. Go, grow, and glow. Example ng GoPods. Okay. More on carbohydrates. Energy giving food. Yan. Mais. Very good. Let's give wow clap. Kalimutan nyo ng wow clap. Wow clap! Wow. Pagandahin nyo. Si ate dito yata yung katrabaho. So, pag ganyan-ganyan kayo. Hindi na kayo accommodate sa sunod. Okay. Next. Ano pa? GoPods. Rice. Yon. Very good. Ano pa? Ano yun ay? Kamuti. Hindi confident si nanay ng kamuti niya eh. Baka magmali. Okay? Ano pa po? Ang sabi dito, other carbohydrate-rich food. Sabi ito is grains like brown rice, corn, wheat bread, and oatmeal. Okay? Yan po ay GoPods. Okay? May tagalista si nanay, may sekretary ka na eh. Masakit na yung mata. Okay, GoPods. Malapit na tayo matapos. Grow. Example ng GoPods is bodybuilding. Like, sa ulo nyo man to dati ng elementary ba kayo? Ano? Ha? Ano ma'am? Karne? Okay. Ano pa po? Okay, fish. Fish dilis. Porket dilis, hindi na fish, di ba? Fish pa rin yun. Ano pa? Nuts and beans. Yan, munggos. Anong alam niyong mga
Beans. Ha? Beans. Black beans. Black beans. Munggo. Mr. Beans. Gana mga Mr. Beans. May Mr. Beans ba? Wala. Black beans. Baguio beans. Ano pa? Munggo beans. Mani daw. Okay? Sabi pa dito is, yung pag hindi kasi kayo mahilig sa karne, yung substitute source ng grow foods is more on beans. Beans and nuts. So, yun po yung kuha natin. May substitute po lagi yan, okay? Sabi ito, protein food, milk products, and other calcium-rich food. So, ang calcium, ang sabi dito sa ating kuhan, painumin natin ng vitamins yung ating anak, maliban lang sa vitamin D. It is natural from sunlight na kukuha kasi yon. So, ini vitamins from A to C, maliban lang sa D. Okay? Vitamin C, very important sa mga bata yan. Okay? Marami nagpo-promote ng vitamin C. Ikot-ikot pa nga. Basta maganda sa bata, is okay. Okay? Vitamin C. Okay? And last is glow foods. Glow. Kapag yung mga nanay, mahilig yan magpag-glow. Glow up. Okay, fruits. Green and leafy vegetables. Okay, green and leafy vegetables. And fruits and vegetable actually. So, glow foods. Okay? Yan yung ating kainin. Glow foods. Fruits and green leafy vegetables. Okay? And then, last is, i-practice natin yung correct na pag-inom ng tubig sa kanila. Alam yung mga bata, kapag makapaglaro kasi yan, hindi talaga yan makaalala uminom. Di ba? Kasi ang magulang, tamad man din. You must practice, okay? Ang tubig, libre na nga. May bayad man yata, di ba? Ha? May bayad. Libre noon, di ba? Pero, kaya naman. Tipid ka na nga sa pagkain, hindi pa natin tipidin pati tubig. Okay? So, ang anak natin is i-practice natin. Dapat mayroon silang time routine. Practice natin, 6 a.m. is 1 glass. Pero sa mga baby, iba yung level ha. 9 a.m., 12, yan. Lagyan natin ng time. Even sa school, i-advise nyo. May mga 6 a.m. We advise nga, pagkagising, like kahit tayo, dapat tubig yung unang ininom. Pero kalimitan sa atin kasi mainit, di ba? Kaya minsan kapag mataas yung acidity is sinusumpong ng kwan, we practice water. Pero sa anak natin, dapat is mayroong time routine sa bahay. Nakainom ka na ba? Yan. Kaya sa school, na nag-attend ako ng meeting din ng parents, I suggest sa teacher, sabi ko dapat ma'am, mayroon kayong ringer na kapag 9 is water time. Painumin talaga yung bata. Pagka 12, yung teacher na yung magpapainom, magbibring lang sila ng sariling bawon. You can suggest naman sa school, pero sipagan nyo mag-ambag sa tubig. Mapurdo yung teacher, walang pampainom sa anak nyo. Right? Pabaunin nyo. Yung remind, may bill. Kasi ang mga bata, tuwang-tuwa yan, pag inom na, di ba? So, ang sarap kaya uminom pag sabay-sabay. Di ba? So, yan po, proper na tubig ang dapat. Actually, 8 glass po yung advice sa atin. Pero pag mga baby, wag yung po inumin ng 8 glass, ma-over yun sa water. Diba po yung baby, okay? So, okay. So, ang advice po dito, sa 3 group of foods, ang ipapakain natin sa anak natin is go, grow, and glow. Okay? Go foods, grow foods, and glow foods. Ang advantage dito sa atin, bukid-bukid naman, malunggay lang, sapat na. Di ba? Maraming common fruits, mas mataas ang vitamins ng common fruits kaysa mga imported. Anong mga common fruits dito? Malunggay. Common fruits daw, malunggay. Saging. O, yan. Papaya. Ang papaya, kapag hilaw pa, gulay. Pag hinog na, kahit ako, nalilito din ako, di ba? Yung langka, pag hilaw pa, gulay. Pag hinog na, prutas na. Ang bilis ng transform, no? So, yun po yung advice, okay? So, yun lang naman po yung content ng ating, at least na take note niyo and later on, mayroon tayong review. So, parent, I would like to remind you the precious gift na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon yung ating mga anak. Precious yan sila. Kasi, ang mga magulang, hindi baling maubos lahat ng property natin, healthy lang yung anak natin, tama? So, ingatan natin sila, okay? In the first place,
Never silang nag-request na tumingin ng sanlibutan ito. Okay? Ang pagkakaroon ng anak may kaakibat na sakripisyo at tungkulin. Kasi kami dati ni Mihes, akalain mo, 11 years bago kami nagsunod. 2 years on yung kasunod. Ang sarap man ang tulog namin dati. Ngayon, yung anak namin, mga last 10 ng gabi, kahit patay na yung ilaw, gusto maglakad-lakad doon. Magaling pa naman yung mga bata ngayon, 2 taon. Stimitin lang nila na parang nagapikit-pikit yung mga to sa baba, dahan-dahan. Pag ko, anak, babalik. Pagkapikit mo, la, doon na. Pati yung gatas ng abuho. So, habaan natin lagi yung pasensya natin. May kaakibat na responsibilidad dyan. Smile lang man ang anak natin, gamot na eh. Di ba? So, may kaakibat na responsibilidad. Mga tatay, ganun din. Ang pagkakaroon ng anak is dapat nagtutulungan ang mga mag-asawa talaga. Okay? Nagtutulungan yung mag-asawa. Kami ni Mrs. siya busy. Ako magbantay. Pag pareho lang naman, trabaho niya, trabaho ko rin. You both doing job, ne? Lalo na, paggawa niyan, 2 talaga kayo. Tapos pagdating sa pag-alaga is mag-isa na lang. So, magtulungan po lagi sa tahanan. And, ingatan po natin yung ating mga anak. Okay? Precious gift yan. Pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, ingatan po natin talaga. So, ngayong hapon, okay? Let's give a wow clap para sa ating lahat before we end. Okay, wow clap tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow. Kung magsabi kayo, huwag yung tingnan yung katabi nyo. Huwag yung tingnan. Okay? So, thank you so much po. And I hope you enjoy at may natutunan kayo ng hapon. So, thank you po. May start po si ma'am.